Hi Capricorn, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong second quarter of 2024, April, May, and June. But before that, cleanse muna po natin yung iyong space, yung iyong energy, okay? And we hope for more opportunities para sa'yo ngayong month ng April, May, and June. Cleanse natin yan. Okay, this is for you, Capricorn. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. And you can share it po para mas marami pa tayong ma-reach na mga tao na pwedeng makaresonate dito sa ating reading. Tignan po natin kung ano yung mensahe at kung interested po pala kayo sa private readings, yes, nagpa-private readings po ako. At meron tayong Evil Eye Amulet. Kaya lang, sa Pinas lang po available yung ating Evil Eye Amulet for now. So, tignan natin kung ano po yung mensahe. Spirit Guide, mensahe po natin for Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan muna natin kung kamusta ba yung April, May, and June. Tignan natin yan, but unahin muna po natin itong ating April energy. So, unexpected outcome. Things didn't go the way I planned. So, tignan natin kung satisfied ka ba sa life mo ngayong April. Satisfied ka ba sa mga ganap sa life mo? Satisfied ka ba sa mga ganap sa life mo, Capricorn? Okay, let's see. Mayroon tayo ditong the devil. Actually, yes, satisfied po yung karamihan sa inyo. May mga unexpected talaga na mga pangyayari sa life niyo. And meron din dito pa pwedeng bigla na lang magbabago sa'yo. Or maybe ikaw to, may mga pagbabago talaga sa life mo. Parang, some of you kasi alam nyo naman yung mga pagbabago na to or na-experience nyo na to, but kasi nung mga nakakaraan pwede po na kayang-kaya nyo pa talagang pigilan, but now parang hindi na talaga uubra, napigilan pa po ninyo kung ano man ito. So talagang ito po ay haharapin nyo na, haharapin or i-let go nyo na po. So you will accept na yung mga bagay-bagay na need ninyong i-accept. So tignan po natin ano yung blessings na paparating para sa'yo. Blessing po na paparating, Spirit Guide, we have ceremony. So, meron dito, maaari pong kung meron kayong tinake na exam ngayong April, is makakapasa po kayo. Okay, so pwedeng may manunumpa dito. Hindi ko lang alam kung ano ba, VAR exam ba yan, board exam ba. Basta kung ano mang exam yan, makakapasa po kayo. We have internet. Okay, so meron din dito, maaaring ma-hire kayo sa work from home for some of you. So, pwede rin naman po na ito ayun nga, work from home pa rin, pero yung inyo pong sabihin natin company or yung inyong mga big bosses ay nasa ibang bansa. So, ano yun? Foreign company po ito. So, pwedeng yung inyong kita ay hindi siya peso, kundi pwedeng dollar o kaya naman pounds, ganyan. Or kung anumang nationality or nasaan mang bansa po yung inyong mga big bosses. So, malaking kitaan po ito. Capricorn. Tignan natin, or pwedeng iba talaga sa inyo, nasa ibang bansa kayo. Check natin, ano pa yung mensahe. Okay. Ano pa, Spirit Guide? Reminder po sa'yo ni Universe. Ano yung reminder sa'yo ni Universe? We have the Magician. So, ayan po. Sabihin natin, kung unexpected man talaga kung ano man yung mga mangyayari sa life mo ngayong month na ito, Capricorn, sinasabihan ka naman dito ng universe na kayang-kaya mo naman daw gawin lahat. Parang alam mo yung wala ka dapat urungan, wala ka dapat pangambahan kasi kung ano man yung gagawin mo is talaga naman po, or kung ano man yung mga mangyayari is talaga namang masusolusyonan mo siya. Kayang-kaya mo talaga. Ayan, you have the power talaga. And pwede rin po na yung reminder sa'yo ni universe is always pakita mo yung magic mo. Ipakita mo kung ano yung kakayahan mo. Parang wag mo yang isuppress. Tingnan natin, pagdating naman po sa work, kamusta? We have the Empress. So work din, medyo flooded kayo ng trabaho ngayong month na ito. But the thing is, kayang-kaya nyo naman po talagang tapusin. Merong certain month
lang naman na ibibigay sa inyo or certain days matatapos nyo po siya. Kasi nakikita ko din dito na nagfo-focus po talaga kayo. Tignan natin. Alam mo yung parang kahit sobrang daming mga aberya na mangyayari, matatapos mo pa rin yung trabaho mo na to. So alam mo yung parang wala talagang makakapigil sa iyo pagdating sa dito sa work mo. Yung ano ba, yung passion mo about your work. At mayroon naman po tayong ito, 5 of Wands pagdating sa family. So, pwedeng may mag-aaway, may magkakasagutan ngayong month na ito pagdating sa inyong family. So, ayan, pwede kasi na meron kayong family members na kunwari na-addict sa pagsa-cellphone, na-addict sa sugal, ganyan. So, merong magsasabi, merong magpapaalala, kaya lang mamasamain ng tao na yon. So, medyo may commotion pagdating dito sa family ngayong month. Okay, we have friends naman, 3 of Swords. Medyo wag daw kayo magtitiwala sa mga kaibigan po ninyo. Yan yung sinasabi sa inyo, Capricorn, ngayong month na ito. Oo, wag basta-basta magtitiwala. Yan po yung sinasabi sa inyo ni Universe. We have naman, okay, sa love life mo naman, we have 4 of Swords. So, marami po sa inyo dito. Pwede na, ngayong month na to, ang focus ninyo is hindi love life ninyo. Pwede po na ang focus ninyo is your career. Pero, pwede na mayroon pong magparamdam sa inyo dito, may mangulit sa inyo, may maging interested sa inyo. So, alam mo yun, ito yung goal mo, ito yung gusto mo mangyari, pero pwedeng hindi yun yung ibigay sa ni Universe. So, ayan po, parang yung tahimik mong mundo ay magugulo. Tignan nyo kung ano ba, peace of mind ba yung binibigay sa inyo ng tao, or lagi kang kinakabahan, lagi kang nag-iisip. Parang feeling mo laging kapag di mo kausap yung tao na yon, lagi siyang merong ibang ginagawa behind your back. Parang feeling mo tinatraidor ka ba niya. So, tignan nyo po. Okay? Tignan nyo po kung yung tao ba na yon ay makakabuti ba sa inyo or hindi. Kasi kung hindi naman makakabuti, diba, sabi ko nga, kung guguluhin lang yan yung tahimik mong mundo, edi wag mo nang i-entertain. Wag mo nang papasukin sa mundo mo. Sa kaperahan, we have the High Priestess. Matalino daw kayo dito, Capricorn. Marami kayong pwedeng pagkakitaan ngayong month na ito. Maring may mag-fail na transaction, but meron din daw darating para sa inyo. Kayang-kaya nyo talaga yan. Okay? Tapos, yun nga, sabi ko, follow nyo din talaga yung, di ba, your magic. Follow your magic. Pakita mo yung, wag mo i-suppress yung skills mo. Dito rin, sinasabi din yan sa Universe pagdating sa pera. So, magaling ka talaga sa pag-handle ng pera, mabilis. Meron dito ha, Capricorn, mabilis dumating sa inyo yung pera, mabilis yung flow ng money ninyo ngayong month na ito. Ngayong April. Kaya po, sulitin nyo po talaga. Meron dito mga magpa-part-time job or ilang part-time job po ito. Marami-rami din. Parang 2 to 3 yung side hustles po ninyo. Tignan natin, curious na ngayong ibang tao kung ano ba yung pinagkakakitaan mo. Tignan naman natin pagdating sa health po, we have 7 of Pentacles. Ayun lang, iba sa inyo dahil nga pwedeng ma-overwork kayo, ma-overfatigue kayo. Alagaan po yung health. So, stay hydrated, lalo na summer season, pero depende kung nasaan kayong bansa. Pero ayan nga po. So, yun din, kung meron kayong kailangan ng baguhin sa diet ninyo, sinasabi sa inyo dito ni Universe, baguhin nyo na po. Sa business naman, we have 2 of Wands. So, kung ano man yung mga plano ninyo pagdating dito sa business, i-pursue nyo na daw yan. Okay, huwag kayong matakot dun sa magiging outcome kasi mas matakot kayo pag hindi kayo gumawa ng actions towards dito sa inyong negosyo. Maganda po, paganda ng paganda yung sales ninyo ngayong month na ito. Tapos, pwede rin na meron po dito nagbabalak na kayong mag-branch out ng inyong business. So, parang, ayun din, pag-isipan nyo din muna talaga yan. Pwedeng, ano lang to ha, yung iba sa inyo, parang out of nowhere or biglaan lang ninyong gagawin. So, pag-isipan po ninyo. Though, kaya nyo naman, kaya lang, syempre, mas maganda pa rin kung paghahandaan po. So, tingnan natin, by May. So, we have naman soul contract. The lesson I learned from us will never be forgotten. So, tingnan natin kung ano pa po yung mensahe. Spirit guide, satisfied ka ba, Capricorn, sa life mo by May? We have Queen of Pentacles. Yes na yes. Kung ano yung mga gagawin mo talaga dito, by April, dito mo siya mararamdaman. Yung resulta, by May. Ayan po, ang ganda ng kaperahan mo dito. Gumagastos ka, Capricorn, pero hindi mo iniisip na paano na kaya tomorrow? May kakainin pa kaya ako tomorrow? Wala kang ganun. Masaya kang gumagastos dito na
nabibili mo yung mga gusto mo, nakakapag-treat ka din ng family members, ganyan. Meron din ako nakikita dito kung nasa ibang bansa kayo, maaring by May, ayan, ngayong month na to, is magpapadala po kayo ng malaking pera. Medyo malaking pera yung papadala ninyo, pero hindi kayo manghihinayang. Tignan natin, pagdating naman po sa mga positive energies. Okay, blessings. We have house, home. Ayun, kaya pala yung iba sa inyo, maaring magpapadala kayo ng malaking pera kasi yung iba po dito, pwedeng nagpapagawa po kayo ng bahay. So, ayan, maganda po yung energy na pinapakita dito. So, pwedeng patapos na kasi siya. Or pwede rin na sisimulan, yung iba naman, pwedeng sisimulan nyo pa lang yung bahay ninyo by May. So, ayan, pwedeng meron na kayong contractor na makukuha. Ayan, maayos po itong makukuha ninyo. Basta kontrata by kontrata kasi. Pwede rin kung kayo ay nag-house loan, tapos ito na, mababayaran nyo na talaga, fully paid na po nung iba sa inyo. So, yung parang papadala ninyong pera, dito yan sa bahay mapupunta. At meron ding may award din dito. So, pwede rin po na ito ay pwedeng yun nga, family member nyo, anak nyo, o pwedeng kayo to, pwedeng magkakaroon kayo ng award, recognition, ng promotion. Kaya po, ayan po, maganda talaga yung ninyo, yung outlook ninyo ngayong May. Check po natin pagdating naman sa work mo. Ang ganda nga. Pagdating sa work, pwede po talaga na ma-promote kayo. So, may bagong kontrata na ibibigay sa inyo dito. Maaring may new role or mapopromote nga po yung iba sa inyo ngayong month na ito. So, congratulations para sa'yo. Congratulations, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. We have strength pagdating naman po sa family. So, ayan, maganda rin yung family, parang nangyayari sa family mo, yung mga family matters ninyo ngayon, nagagawan siya kagad ng solusyon, na pag-uusapan, mas maayos kesa nung nakaraan. Oo, parang mas kontrolado din talaga ngayon, even yung gastos pagdating sa family. Ayan. So, more on nagtutulungan dito. Tapos, kung sino man tong kailangan ninyong paamuhin, mapapaamo nyo na po yan. Okay, so parang ganito yung pasaway last time. Yung pasaway dyan sa bahay, sa family members, babait na. Okay, may makikita ka ng pagbabago. Siguro, dahil may pinag-usapan, o sige, kapag ganito, pag naging mabait ka, meron kang reward. Parang ganun. Pwede. So, we have naman friends. Friends mo naman, ayan, pwedeng meron kayong mga bagong kaibigan na makikilala dito. More on, yung iba din sa inyo, sa trabaho nyo po ito makikilala. So, baka may bagong papasok dyan sa trabaho ninyo. So, ayun po. Magiging ka-close mo ito. Ano siya, mabait yung tao na to. Tapos, dreamer talaga siya. Pwedeng, gagawin kanyang inspiration niya. Inspiration na hindi siya maiinggit sa'yo. May inspire siya sa'yo. Sa friends, okay, sa love life naman, we have King of Swords. Okay, pagdating naman dito, meron talagang taong seryoso sa'yo. Or sabihin natin, yung tao na nakadeal mo or nakilala mo nung April, pwedeng ito, mangungulit pa rin talaga siya by May. And masigurado na siya dun sa nararamdaman niya sa'yo. Or maybe ikaw din, masigurado ka na dun sa nararamdaman mo towards this person. So, seryoso naman talaga, responsible, Ayan po, pwede rin kung kayo yan, very responsible talaga kayo with your family, with your person, with your relationship. Sa pera, we have Queen of Swords. Pagdating naman sa pera, yung iba po sa inyo, very direct talaga kasi kayo, and direct din talaga, or mabilisan yung perang nakikita ko dito. I mean, pinaghirapan mo pa rin naman to, pero mabilis kasi, sabi ko nga, mabilis yung flow ng money ninyo, Capricorn, even ngayong May 2024. Napakaganda po. So, meron talaga dito, magpapasimula na po kayo ng bahay, or more on, kung hindi siya sa labas, pwede po sa loob ng bahay, baka ipaparenovate po ninyo. Kasi 'di ba, pwedeng tag-ulan na by May. So, yan. O pwede rin naman, baka tag-init nun, depende. Siguro itatapat nyo na lang talaga. Tapos, marami din po sa inyo dito is self-sufficient po talaga kayo. Self-reliant kayo. Wala kayong inaasahan kundi sarili nyo po. Kayang-kaya nyong dalhin yung inyong sarili. So, sabi ko nga, gagastos kayo para sa inyong sarili, makakapag-treat pa kayo ng ibang tao, and happy kayo dun sa gagastusin po ninyo. Sabi natin, sa mga makabuluhang bagay mo naman gagastusin kasi yung pera mo. Sa health naman po, we have Ace of Wands. So, more on, yung iba sa inyo, more on sa metabolism yung nakikita ko dito. Yung iba naman po sa inyo, pwedeng pagdating po sa inyong paglalakad, ayan, baka naman meron dito, medyo nahihirapan po kayong maglakad, nangangalay kaagad kayo. So, patignan nyo po yung inyong bones, ayan.
Tignan po natin. Some of you naman pwedeng sa reproductive system po kayo mayroong problem. So, patingin po kayo sa doktor. Sa business, we have Queen of Wands. Sa business din, napakaganda ng energy mo, Capricorn. Wala akong masyadong masabi dito kung hindi. Talaga naman, ang taas ng confidence mo pagdating dito sa business. Kaya ang taas din talaga ng sales po ninyo. Very optimistic kayo dito pagdating sa inyong mga transactions. Ayan po. So yung mga transactions ninyo dito is ano talaga siya, parang kontrata by kontrata siya. So yun, hindi kayo papayag na walang kontrata, walang pirmahan na mangyayari dito. Para lang hindi naman yung sinasabi natin na hindi kayo, alam mo yun, yung parang kayo lang yung magbe-benefit, hindi. Para protected din yung client po ninyo. Yun yung gusto ninyo. So, tingnan po natin, pagdating naman po sa June 2024, tingnan naman po natin kung kamusta ba ang ating energy. Ayan. So, we have reflection. Being away from you has allowed me to gain clarity. So, pwedeng may mga iniiwasan ka muna by June. Parang kasi, di ba, by May, nabigay mo na yung mga pangangailangan, na nagawa mo na yung responsibility mo towards sa ibang tao. So, ngayon, parang this time is sarili mo muna yung kailangan mong pagtuunan ng pansin. You want yourself to be sane all time ngayong June. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe. Tignan natin kung satisfied ka ba sa mga ganap sa life mo. We have 6 of Cups. Okay, meron ka mga nami-miss talaga dito. Ang dami mong nare-realize. Maaaring nako-compare mo yung sitwasyon mo sa sitwasyon ng ibang tao. And nakikita mo na ang dami mo palang pwedeng ipagpasalamat. Ang dami mo palang dapat ipagpasalamat, Capricorn. We have food, eating. Ayan po. So, pwede na it's either nakakain mo na ngayon talaga yung mga gusto mong kainin, o kaya naman nag-iingat ka pagdating sa mga foods na kinakain mo. Some of you pwedeng nagtatanim din yung iba sa inyo. So alam mo yun, parang yung gastos nyo before pwedeng nako-cover na yan ngayon ng mga tanim po ninyo. Hindi man lahat, pero sabihin natin na mayroon pa rin. Parang alam mo yun, nakakatulong yung pagtatanim po ng iba sa inyo. We have flying. Okay, so meron ba dito kakain or magtsatsaa lang kayo, magkakape lang kayo, pupunta pa kayo ng ibang province, yung tipong ganun. Or kung hindi ibang province yan, ibang bansa. So, ayan po. Basta may mga ganun kayo na nagagawin, or could be kung hindi kayo yan, maaari po nayayain kayo ng isang kaibigan, sagot niya lahat. Tignan natin. Pagdating naman po spirit guide, so reminder sa'yo ni universe. Reminder sa'yo ni universe, 2 of swords. Ayan po. So, kailangan nga talaga dito ay medyo mag-isip-isip ka talaga. I-balance mo daw yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Balance mo din yung root chakra mo kasi pwede po na yan. Kaya kailangan mo muna mag-isip-isip kasi po, ayun, nahihirapan ka ditong mag-decide. Pwede rin nahihirapan kang putulin kung ano man yung mga dapat mo nang putulin sa life mo. Tignan natin, nahihirapan kang mag-decide. Yun yung pinapakita dito. Sa work po, napakaganda pa rin ng energy. Pagdating sa work, pinagkakatiwalaan ka pa rin po. Mas marami ka pang project na ma-receive ngayong June. Kaya din siguro gusto mo munang yung iba sa inyo, pwede nga kasi na over-fatigue kayo nung May, tapos ngayon June, gusto nyo muna magpahinga. Pero nandun pa rin talaga yung mga offers. Capricorn, sunod-sunod pa rin talaga siya. So, ayun, pwede po na, siguro kung hindi kayo hihinto, maaari po na ayaw nyo muna ng ibang makakagulo po sa isipan ninyo. Gusto nyo munang mag-focus dito pagdating sa trabaho. Sa family, we have Page of Pentacles. So, ayan po, pagdating naman po dito sa family, unti-unti na po talagang nabubuo or nabubuo yung inyong mga pangarap. Pwede rin na meron kayong raragaluhan or merong family member na magraregalo po sa inyo. Meron kasing family member dito na sobra pong makaka-appreciate talaga sa'yo. Good news lagi yung hinahatid ng taong to. Or kung sino man nga yung nakaaway mo or medyo magulo sa family, yan po, nakikita mo na may pagbabago siya. Talaga, parang alam mo yun, may good news siya na ibibigay sa'yo. Check natin. Sa friends, we have 4 of Cups. Okay, may mga nalulungkot ka dito na kaibigan. So, pwede rin po na yung iba sa inyo. Itong mga kaibigan mo na to, sila yung iniwasan mo. Sila yung kailangan mong ikat sa life mo. At
parang niyayaya ka ulit nila na makipagkita sa kanila, makipag-usap, pero ikaw kasi to umiiwas ka na talaga. So mas better pa kasi 'di ba pinakita na nga nila yung ugali nila sa'yo, tapos ano, tatanggapin mo pa. So, wag kang magbulag-bulagan dito. Wag ka ding magbingi-bingihan pagdating dito sa mga kaibigan mo na to, kasi mukhang hindi mo talaga sila mapagkakatiwalaan. Ito mga old friend mo ito. Siguro sila yung nami-miss mo, or siya yung nami-miss mo dito, Capricorn. Pero hindi na daw dapat. Yun yung sinasabi sa'yo dito ni Universe. Kasi nagawa ka na ng traidorin, pwede niya pang ulit-ulitin yan. Ayan o, nagawa ka ng traidorin ng kaibigan na to. So, uulit-ulitin lang po yan. Tignan natin pagdating naman po sa kapera, sa love life mo pala. Sa love life mo, we have 7 of Cups. Ayan po. So, pwede po na medyo parang sabihin natin, medyo naguguluhan yung iba sa inyo pagdating sa relationship. Diba nung nakaraan, nung May, seryoso yung tao na yon nakadeal mo. Tapos parang unti-unti, nafe-feel mo, parang nanlalamig, parang naiiba ng direksyon. Pwede rin may nabalitaan ka na may iba pala yung taong yan. So parang nakita mo or na-feel mo na choice, isa ka lang sa option nung tao na yon. So yon, parang doon ka muna din lumalayo. Yes, parang hindi ka na sigurado. Parang ayaw mong mag-take ng risk towards that person. Tingnan natin. So, 'di ba, in a span of 1 week, 1 month, pwede naman talagang mabago yung mga nararamdaman or yung pinapakita sa iyo ng isang tao. Kaya nga sabi, 'di ba, wala namang permanente dito sa mundo. Tignan natin, pagdating naman po sa kaperahan, we have Queen of Cups. Mabait ka pa rin dito, Capricorn, in terms of your finances. Kaya lang kasi nandun talaga na kaya mo nang kontrolin kung sino yung mga bibigyan mo sa tatanggihan mo. Okay? So, hindi ka na katulad nung nakakaraang buwan or nakakaraang taon na sige lang, meron, bigay-bigay. Ngayon, hindi na. Naiipon mo na din yung pera mo dito. Kaya mo nang tiisin. Okay? Kahit medyo masakit sa puso mo, pero alam mo sa sarili mo na yun yung kailangan mo para hindi ka na-take advantage ng mga tao. Sa health mo naman, we have Ace of Cups. So, ingatan mo yung puso mo. Yun yung sinasabi sa'yo dito. Medyo emotional yung iba sa inyo. Okay, so pwede po na, ayun, baka broken-hearted yung iba sa inyo, kaya din gusto nyo munang mapag-isa. Sa business naman, we have the Chariot. Ang ganda ng business mo. Siguro yung mga ibang stress na nangyayari sa buhay mo ngayon, sa other parts of your life, lahat ng stress na yan, ilagay mo na lang dito sa negosyo mo at i-transmute mo yan sa positive energy para mas maging successful ka pa dito. At, okay, mag-wish na po kayo. Mag-wish na po kayo dito sa ating wishing candle para po ito sa'yo. Okay, gamit tayo ng yellow na kandila. This is for you, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Hindi pala nakikita. Ayan. Para yan sa'yo. At namatay na. Mag-wish na po kayo. Okay. Ang lucky color nyo po ay green and red. Ang lucky number nyo naman po ay 13, 53, and 5. At ang lucky day nyo po, actually lucky days, Tuesday and Wednesday. So, i-cleanse na po natin yung, not i-cleanse, kundi i-seal na po natin yung wishes mo. Sabay-sabay po natin itong hipan in 1, 2, and more blessings to come po para sa inyo ngayong second quarter. Siksik, liglig at tumaapaw yan. Bye-bye!